Alam mo bang hindi lang carbon-plated running shoes ang may kamahalan, pati ang mga max cushioning running shoes. Halos mga kapresyo din ng mga carbon-plated, pero bakit nga ba sobrang mahal din ng mga ito? Simplihan ko lang ng paliwanag guys, dahil nagbibigay ito ng maximum cushioning at maximum comfort habang tumatakbo ka. Isa din sa nagpapataas sa presyo nito ay yung makapal na midsole. At alam mo rin ba sa mga kilalang big brand ng running shoes, ang standard stock height ng max cushioning ay nagsisimula sa 30mm sa forefoot at 40mm sa heel pataas. Kaya nung makita ko itong Anta PG7 Travel 2S, napansin ko kagad yung kanyang midsole, makapal. Pasok ito sa max cushioning category. Pero nakakagulat dito, below 3,000 lang. Sobrang budget friendly. So ang tanong, comfortable ba talaga itong gamitin sa pagtakbo? Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Anta na nakabase sa TikTok shop para i-test o gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat na magiging opinion ko dito ay base sa experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs nitong sapatos. Wala akong nakitang details ng stock height nito sa ads nila. Pero sinubukan kong kuha nito ng estimated na sukat. Tinanggal ko yung insole at sinilip ko kung nakalubog pa yung paa natin dito sa loob ng sapatos at nakalubog pa nga para malaman ko kung saan ako magsisimula magsukat dito sa forefoot at dito sa heel. So nakakuha ko ng estimated na sukat dito sa forefoot ng 36mm tapos dito naman sa heel ay 46mm. Walang insole yan guys. Pero karaniwan kasama sa stock height ang kapal ng insole at ang kapal ng insole nito nakakuha ko ng estimated na 4.7mm. So ibig sabihin talagang mataas ang stock height nito. Nga pala guys, meron pa itong extra layer na foam dito sa loob ng sapatos, yung color yellow. So nakakadagdag yan sa cushioning at nakakadagdag sa comfortable sa paa kapag tumatapak tayo sa ground habang naglalakad o tumatakbo. So kung meron itong estimated na kapal dito sa forefoot na 36mm tapos dito naman sa heel ay 46mm, so sa tingin ko meron itong estimated na 8 to 10mm drop. Pagdating naman sa material ng midsole nito, yung foam, wala silang nabanggit sa atin na kung anong klaseng material lang ginamit nila dito. Pero kapag tinitingnan ko ito guys, para siyang katulad ng mga naunang version, iba lang ang design. Try natin i-press dito sa may bandang forefoot. Malambot. Dito sa may bandang heel, malambot din. So, tingnan natin kung malambot ang mararamdaman ko dito sa pagtakbo. Break tayo dito guys sa kanyang insole. Bukod sa medyo makapal ang insole, malambot din. Merong support sa arch. Dito sa may bandang heel, naka-emboss, malambot. Nakakadagdag din ito sa cushioning at comfortable sa paa natin. Pagdating naman sa upper layer, gamit pa rin ng Hina yarn na knitted ang pagkagawa tulad ng mga naunang version. Tapos, sakto lang din ang kapal nito. Marami pa rin maliliit at malalaking butas para sa pagiging breathable. Yung toe cap naman ito, sakto lang ang lambot. May na protection para sa ating mga toes. Meron itong 7 lacing holes tapos yung kanyang sintas. Medyo stretchable lang konti. Tapos sakto lang ang haba kung ilalagay natin sa pampitong lacing holes. Yung tang naman ito guys may pagka-similar sa pangalawang version. Parang breathable mesh din ito tapos medyo makapal lang material. Pero hindi ito padded. Malambot yung nararamdaman ko dito. Sakto lang ang lapad. Sakto lang din yung haba. Yung collar lining naman ito medyo makapal. Malambot ang padding. Base sa build mo makakatulong siya sa comfort, secure fit, at better lockdown sa heel area. Sa experience ko, yung ganitong design usually ay nakakatulong makaiwas sa slippage at irritation sa Achilles. Kaya potentially okay ito for long runs or daily wear. Itong heel area ay maayos ang structure tapos rigid yung kanyang heel cap. Nakakatulong ito para sa added stability lalo na sa landing phase ng stride. Binibigyan ito ng solid support ang likod ng paa at tumutulong maiwasan ng unwanted heel movement. Kaya mas secure ang fit at mas comfortable sa bawat step. Pagdating naman guys sa rubber outsole nito, wala na naman silang sinabi sa ads nila kung anong klaseng material lang ginamit nila dito. Kung ordinary rubber ba ito, ang lagi nakalagay doon ay A-grade outsole tech. Pero basic experience ko mula dun sa unang version, 1.5 at 2 na nakalagay yung rubber outsole na A-grade outsole tech, matibay at makapit sa typical na kalsada. Pero tingnan natin ito, kung matibay din ito at makapit din sa kalsada. Kapag tinitingnan ko naman guys yung rubber outsole nito, malawak ang coverage sa outsole tapos medyo makapal. Tingnan nyo guys oh. Dito sa kabila. Pag ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos kung itakbo kung mabilis mapupudpud yung rubber outsole nito. 284 grams sa size 7. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
Unang apa ko pa lang, grabe na agad yung lambot ng midsole. Sobrang plus. Meron talaga siyang maximum cushioning at solid na comfort na ramdam ko habang tumatakbo. Ang ganda ng impact absorption niya. Wala akong nararamdaman na sakit sa talampakan, tuhod at bewang ko. Magugustuhan to ng mabibigat dahil may sapat na cushioning ang midsole nito para sa inyo. Meron din siyang konting bounce na hindi sobra. Saktong-sakto lang para magbigay ng dagdag support sa cushioning. Hindi ito yung klase ng midsole na sobrang bouncy na parang tumatalong ka sa bawat takbang. Pero ramdam ko yung energy return na tumutulong para mas efficient yung takbo ko. Syempre, sinubukan ko pa rin ito sa mabilisang takbo o sa short burst of speed para malaman ko kung responsive pa rin ang midsole nito kahit flash at medyo mabigat siya. Sa totoo lang, may konting bounce pa rin siya kaya ramdam ko yung support kahit medyo mabilis ang pace. Pero dahil nasa 280 grams siya, hindi siya yung pinaka the best choice kung speed ang habol mo. Okay ito para sa mga short burst pero hindi talaga para sa mga full-on racing o tempo runs. Pero kung ang balak mo sa fun run na sasalihan mo ay mag-enjoy, no rush, I recommend this for you. Pwedeng-pwede rin sa babae. Regarding sa 280 grams ito, honestly, bilang experienced runner, hindi ko nararamdaman na mabigat siya kapag easy run o mabagal na takbo. Pero nung tumakbo ko na mabilis, doon ko talaga naramdaman yung bigat niya sa paa. Kaya kung easy pace ka lang, walang problema. Pero kung plano mong bumilis, doon mo mararamdaman na ang limitasyon niya ay nasa bigat. Sa ads, sinasabi nila na hanggang 5K to 10K lang ideal gamitin ng sapatos na to para sa daily commute at easy run. Pero sa personal kong experience, sa 16K run ko na tumagal ng 1 hour and 53 minutes, ramdam ko pa rin ang softness at cushioning ng midsole. Hindi na siya kasing fresh o kasing lambot tulad nung simula kasi natural lang na bahagyang bumababa ang cushioning habang tumatagal sa takbo. Pero solid pa rin ang support niya. Sa tingin ko, kaya nitong sabayan ng mga long runs hanggang 21 km o higit pa. Lalo na sa LSD runs, pati na rin sa walking, sa jogging at sa recovery days. Kaya sa tingin ko, perfect ito sa mga naghahanap ng reliable na sapatos para sa mas matagal at komportableng pagtakbo. Pagdating naman sa upper, wala ako naging problema sa breathability. Hindi ako nakaramdam ng init sa paa ko habang tumatakbo. Comfortable siya at maayos ang foot lockdown. Hindi gaseted ditong tank pero hindi ko kinakailangan tumigil sa pagtakbo para ayusin ito dahil sa maayos yung lacing system. Hindi lang ito may maximum cushioning at comfort sa pagtakbo. Napansin ko rin na ang ganda ng stability nitong sapatos. Wala ako naging problema sa balance o side to side movement habang tumatakbo. At tingin ko malaking tulong doon yung wide base niya. At sa lahat ng version ng model na to, ito ang may pinakamalapad na outsole. Flexible siya sa forefoot. Medyo firm yung foam sa midfoot, kaya solid ang stability. Kaya kung isa ka sa mga may stability concern, sa tingin ko, pwede ito sa'yo. Kahit neutral runner ka o supination na katulad ko, bagay pa rin ito. Kasi ngayon, ang daming sapatos na mahirap i-distinguish kung neutral ba, stability, dahil sa halos lahat ay may added support features na rin. At isa pang nakakadagdag sa stability ng sapatos na ito ay yung malawak na coverage ng rubber outsole. Makapit sa espalto at semento. Tumakbo kaninang umuulan, basa yung kalsada, pero wala akong naging problema sa grip. Steady pa rin yung bawat tapak ko, hindi ko nararamdaman na parang nadudula siya. Pagdating naman sa strike pattern nito, okay siya kahit anong uri, sa strike, midfoot o forefoot. Yung cushioning niya well distributed, kaya kung saan ka man magland, meron kang sapat na support at impact protection. Well balanced ang rocker geometry, smooth at natural lang flow mula sa heel hanggang sa toe. Chill lang siya pang easy run. At tinutulungan nito maging efficient ang bawat takbang para hindi masayang ang lakas habang nagdaran. Pag-usapan natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, maluwag yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna, sakto lang yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi rin masikip. At meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. Dito naman sa heel, sakto lang yung nararamdaman ko dito. Hindi maluwag at hindi rin masikip. So sa tingin ko, pwede ito sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa, at sa normal na lapad na paa. Hindi ito pwede guys sa narrow ang paa kasi maluwag yung toe box. Baka sumayaw na yung paa nyo dito sa loob ng sapatos na baka maging unstable sa inyo kapag tumatakbo kayo. Pagdating naman po sa sizing nito, ito po ay true to size. Pag-usapan naman natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin dito sa rubber outsole. So naka 16 kilometers na ako dito. Ito na ang nangyari sa rubber outsole.
may konting-konting gasgas dito, may konting-konting gasgas dito. Dito sa gitna, wala pa masyadong gasgas. So para sa akin, matibay yung rubber outsole nito. Ito naman guys, ang nangyari sa midsole niya, dito sa gitna may konting bitak, dito sa kabila may konting bitak din. So para sa akin, matibay yung midsole nito. Nga pala guys, may napansin ako dito sa outsole. Yung outsole niya, dito sa may bandang forefoot, medyo nakalubog ng konti. Pero hindi ko naman to nararamdaman nung tumatakbo ko na parang may nakaumbok dun sa may bandang forefoot. At hindi naman natanggal yung dikit. So hindi ko alam kung para saan to nakalubog na to. Meron din tong isa. Ayan o. So, kung nakabili kayo nitong sapatos, tingnan nyo guys kung may ganito rin kayo. Pa-comment na lang kung meron din yung sa inyo. So, tingnan naman natin guys kung natanggal na yung dikit ng upper layer at ng midsole. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa harap, nakadikit pa rin. So matibay yung mga dikit nito. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, medyo mabigat para sa speed workout. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, plush cushioning pero bumababa ang softness over time. Sinama ko to sa dislike kasi hindi lahat ng runners, lalo na beginners, na aware na normal lang na bumababa ang softness ng plush cushioning over time. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, hindi gazetted ang tang. Pang-apat hindi ko nagustuhan dito, not the most energetic ride. Meron itong konting bounce pero hindi siya super energetic o springy. Panglimang hindi ko nagustuhan dito, wala man lang siyang reflectorized design. At ang pang-anim na hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, sa version na ito, tinanggal nila yung logo ng Anta dito sa outside wall. Pero may logo na maliit dito sa may bandang heel. So ito ang iniintay ng iba. Paki-compare po sa mga noong version. So i-compare natin dito sa unang version. Dito sa 1.5 version, dito sa 2 version. Guys, hindi ko to pabayan kasi itong tatlo na ito ay napag-compare ko na sa mga review ko. So, alam naman ninyo na itong tatlo na ito ay comfortable sa pagtakbo. Pero sa ngayon, ito ang merong maximum cushioning at maximum comfort sa pagtakbo. Sa tatlo na yan. So, yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Run safe.